Sa isang himpilan ng pulisya sa Cebu, biglang binalot ng takot ang buong istasyon nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa loob ng opisina ng isang sarhento. Bawat putok ay tila may dalang galit, mabigat, matagal ng kinikimkim. Pagkabukas ng pinto, tumambad ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Lumabas si P.O. Isa Arvin Mendiza. Hawak ang kanyang service firearm, duguan ang mukha at nanginginig ang mga kamay. Walang makapagsalita. Parang huminto ang oras. Paano nauwi sa ganito ang isang pulis na kilala sa pagiging mabait, tahimik at dedikado? Si Arvin ay isang may simpleng buhay kasama ang kanyang asawang si Larnie. 4 na taon na silang kasal, ngunit wala pa silang anak. Isang malungkot at tahimik nilang dinadala ang kanilang sitwasyong mag-asawa. Sa kabila ng lahat ng ito, mahal na mahal ni Arvin ang kanyang asawang Larnie. Ginagawa niya ang lahat para mapasaya lamang ang kanyang asawa. Si Larnie naman ay kilala bilang mahinahon, mabait, masipag at isang may buting may bahay. Sa paningin ng karamihan, perpekto ang kanilang pagsasama. Ngunit sa kabila nito, may isang pangyayari na magbabago ng kanilang matibay na samahan. At sa likod ng katahimikan ng kanilang tahanan, may lihim na unti-unting nabubuo. Sa trabaho, hinahangaan si Arvin. Isa siya sa pinakamahusay sa kanilang istasyon. Ngunit higit sa lahat, iniidolo niya ang kanyang superior, si Staff Sergeant Roberto Santos. Para kay Arvin, si Roberto ang ehemplo ng isang mabuting pulis. Hindi niya alam, ang taong kanyang tinitingala ang siyang sisira sa kanyang binuong masayang pamilya. At dito na magsisimula ang kanilang madugong pangyayari sa kanilang buhay mag-asawa. Noong kolehiyo pa lamang ang dalawa, magkakilala na sina Larnie at Roberto. May lihim na pagtingin noon si Larnie sa lalaki, ngunit hindi ito nauwi sa relasyon. Nagkahiwalay sila ng landas ng mahabang panahon, ngunit hindi tuluyang nawala ang damdamin ni Larnie sa binata. Makalipas ang ilang taon, muling nagtagpo ang kanilang mga mata sa mismong istasyon kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawang si Arvin. Isang simpleng sandali na naging simula ng lahat ng kanilang gagawing panloloko kay Arvin. Hindi nagtagal, nagsimulang magbalik ang dating damdamin ni Larnie kay Staff Sergeant Roberto Santos. Sa bawat sulyap, sa bawat ngiti, sa bawat katahimikan, mas lumalim palalo ang kanilang pagtingin sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng isang malakas na ulan, ay dito na mangyayari ang kanilang bawal na relasyon at pagkakataon. Magkasala sila. Isang pagkakamaling alam nilang mali, pero pinili pa rin nilang gawin kahit na may damdaming masasaktan dahil lang sa kanilang pang-sariling kasiyahan. Mula noon, naging lihim ang kanilang relasyon. Sa tuwing wala si Arvin, nagkikita sila ng patago. Sa bahay man yan o sa motel. Kahit sa ang lugar na walang nakakakilala at makakahuli sa kanila. Para sa kanila, ito ang tama, ang bawal ay naging mas matamis na sandali. Sa bawat araw at oras na magkasama silang dalawa ay para bang wala na itong katapusan. Pero tulad ng karamihan, walang lihim ang hindi nabubunyag. May hangganan din ang lahat ng kanilang ginagawa. Isang araw, nang pumunta si Arvin sa bahay ng kanyang sarhento, may napansin si Arvin na isang piraso ng damit na pambabae. Medyo pamilyar ito. Nang makita ni Arvin at nang amuyin niya ito, bigla siyang kinabahan at nawala sa kanyang mundo. Nang maamoy niya ito, amoy ng asawa niya. Doon nagsimulang mabuo ang hinala ni Arvin sa kanyang asawa at sarhento. Hindi siya agad kumilos. Hindi siya agad sumabog. Sa halip, nagplano siya.
kung paano niya mahuhuli ang kanyang taksil na asawa at kanyang sarhento. Naglagay siya ng lihim na kamera sa loob ng kanilang bahay at doon niya nakita sa kamera na ang kanyang misis ay naka-riding in tandem sa kanyang sarhento. Nakuhaan niya ng video ang dalawa at doon niya napagtanto ang katotohanan sa kanyang sariling mata, sa kanyang sariling tahanan, ang kanyang asawa at ang kanyang sarhento ay niloloko siya. Sa sandaling iyon, may namatay sa loob ni Arvin, ang pagmamahal, tiwala, respeto pagkatao at ang pumalit, galit at puot sa kanyang puso't isipan at paghihiganti. Agad siyang bumalik sa istasyon galit at diretso sa opisina ng kanyang sarhento. Walang nang salita, walang nang babala. Isang putok na gumulat sa lahat na naroon. Binaril ni Alvin si Staff Sergeant Roberto Santos. Dead on the spot ang biktima. Pumutok ang baril ng paulit-ulit isa, dalawa, maraming beses, bawat bala na kanyang pinapakawalan katumbas ng sakit na dinanas niya sa panloloko sa kanya ng dalawa. Paglabas niya ng opisina, napalibutan na siya ng mga kasamahan. Niya pinababa ang baril at kusang sumuko si Arvin. Pero huli na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhang ito, nawalan na sa katinuan si Arvin, itinutok niya ang sarili niyang baril. Hindi lang sa iba, kundi pati sa sarili niyang kapalaran. Napilitan ang mga pulis na paputukan siya. At sa isang iglap, bumagsak si Arvin at tuluyang binawian ng buhay, patay sa dami ng balang sinalo niya. Sa ospital, sabay na isinugod ang dalawang lalaking nagwasak ng isa't isa. Ngunit ang mas masakit, nang dumating si Larny sa morgue, hindi si Arvin ang una niyang nilapitan, kundi si Roberto. Doon siya umiyak ng todo. Parang mas mabigat pa ang pagkawala ng kanyang dating minahal kaysa sa sariling asawa. Lumipas ang isang taon at sa halip na magsisi at magbago, si Larny ay muling nasangkot sa isa pang pulis. Parang walang natutunan, parang walang nangyari. Sa huli, ang kwentong ito ay paalala na ang pagtataksil ay hindi lang sumisira ng relasyon, sinisira nito ang buhay, pamilya, at minsan pati ang sarili mong kaluluwa. At kapag sumabog ang katotohanan, walang natitirang panalo. Lahat talo.